Madaliin na ang paglalabas ng Code of Conduct sa South China Sea. Yan ang panawagan ni Pangulong Marcos sa mga bansang kasapi ng ASEAN at sa China. Sa ASEAN Summit kung nasaan ang premier ng China, inilitanya din niya ang panghaharas ng China sa Pilipinas sa West Philippine Sea. May report si Ivan Mayrina. 2002 na magkasundo ang ASEAN at China na bumuo ng Code of Conduct sa South China Sea na magtatakda ng mga patakaran sa magiging pagkilos at reaksyon ng mga bansang may naangkin teritoryo sa South China Sea. Pero matapos ang mahigit 2 dekada, ang COC hindi pa rin tapos. Sa loob ng panahong yun, nakapagtayo na ang China ng artificial island sa ilang bahagi ng West Philippine Sea. Ilang beses na ring hinarang, binangga at ginamitan ng water cannon at laser ng China ang mga barko ng Pilipinas. Sa pagdalo ni Pangulong Bongbong Marcos sa ASEAN-China Summit, idinitalya niya mga insidente ng harassment at pananakot ng China sa Pilipinas. Nasa pulong si Chinese Premier Li Qiang. Sabi ng Pangulo, pagpapakita ito ng patuloy na pagbaliwala ng China sa international law. Nakakalungkot niya na ang pangkalahatang sitwasyon sa South China Sea nananatiling tensyonado at hindi nagbabago. Kaya raw kailangan madaliin na ang mga negosasyon para sa COC. Ang mga batayang elemento ng kasunduan kasi, tulad ng kung ano ang magiging saklaw nito at kung ito ba'y magiging legally binding, hindi raw umuusad. Simpleng kahulugan pa nga lang daw ng self-restraint o pagtitimpi, hindi mapagkasunduan. Sa ASEAN-Japan Summit naman, sinabi ng Pangulo na transnational problem ang mga agresibong aksyon sa East at South China Sea. May pinag-aagawan din mga island China at Japan sa East China Sea. May mga bansang nagpahayag ng pagkabahala sa napapadalas at tumitinding tensyon sa South China Sea tulad ng Singapore. Pero maraming bansa sa ASEAN ang nangingiming pumanig sa Pilipinas, lalo't pinakamalaking trading partner ng ASEAN ang China. Panawagan ng Pangulo sa retreat kahapon batay sa ulat ng Japanese media na NHK, huwag magbulag-bulagan sa mga iligal at mapanganib na aksyon ng China. Ang pananahimik sa gitna ng mga batang ito nakakapagpahina raw sa ASEAN. Ang ulat ng NHK base raw sa nakuha nilang kopya ng speech ng Pangulo. Sinubukan namin tanungin ng Pangulo tungkol dyan. It is improper for me to disclose anything that was mentioned in the PubChem closed session. Sa isang panayam, iginit ang Foreign Ministry ng China na committed ito sa pag-aayos ng anilay maritime differences sa pamagitan ng dialogue at konsultasyon na nakabatay sa historical facts at international law. Patuloy raw makikipag-ugnayan ng China sa ASEAN countries para sa maayos sa pagpapatupad ng Declaration on the Conduct of Parties sa South China Sea at para umusad ang Code of Conduct. Samantala, kabilang naman sa mga aktibidad ng Pangulo ngayong araw ang pagkakaroon ng bilateral meeting kasama si Canadian Prime Minister Justin Trudeau. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.